I think I love you more. Sana naramdam mo din. Yung palagi for Casey. Oo naman. Sana naman. Front act ka nun, and she was already KZ. Tandaan. Kung start na, pag nandun na yung tao, voice over ko yung sarili ko, please welcome on stage. Lalabas ako. Hello po sa inyo lahat. Tumitingin ako sa daan, baka may makita akong 10 pesos or 20 pesos, pangdagdag. Yun na yung moment na, tama pa ba to? I never even get to like the pre-audition level of all those shows. Every rejection is a redirection. Mahal sa huli, palagi, pipiliin kong maging sa'yo. Pag napaligiran ng ingay at ng gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Yay! Ang ganda. In this episode of People Asia Interviews, we bring you the cover subjects of People Asia's February-March 2026 issue. Here with us today at 1 Hectare Studios in Quezon City, please welcome our favorite palagi couple, Casey Tandingan and TJ Monterde. Yay! I myself, I'm a fan. Thank you po. Thank I'm you. honest. Thank you po. Why do you think Casey TJ you're selling like the proverbial hot cake? Grabe naman yung... Actually, we don't know why po. Hindi din naman namin... Honestly. Honestly, hindi din namin naiintindihan kasi we were actually not very sure if pwede ba kaming mag-concert kasi we just did the 40 shows for his tour naman. Last year. So parang akala namin, manonood pa rin po ba kaya mga tao? Are they still gonna be excited to watch us live kung nanood na sila nung 40 shows? And they're But still excited. surprisingly, hindi po The namin... box office shows it. inakala. You've been married for 6 years. 6 years na ba? Almost. Ikaw na sumagot. Magsi 6 Ayoko years sa magkamali. August po. August. 6 years Pandemic August. eh. Yes, pandemic wedding. As in August of 2020, wala pang vaccines noong time na yun. So medyo noong time na yun, hindi kami sobrang sure kung patutuloy ba natin to kasi medyo front upon noong time na yun na may gatherings eh. Oo. And only few visitors could Sobra. come. Our And it parents was could Martin not even Rivera who brought you to the altar. Tama ba ako? Correct. Actually po, it was my dad's idea na since they could not fly in because of the No restrictions flights. nung time na yon, sabi ng tatay ko, why don't you ask Daddy Martin kasi po yung tawag namin kay Sir Martin. And then I asked Sir Martin without any expectation kasi syempre nung time na yun, sobrang Ayaw mong magigets lumabas. mo kung hindi lalabas yung mga tao because it was unsafe at that time. Tapos may family members pa si Sir Martin na ano din, parang Seniors. oo, senior, ganyan. Pero pumayag. Why Martin? You're very close to you. Manager mo? No. Hindi naman po. When I joined X Factor noong 2012, Sir Martin was one of the judges. And then, X Factor. opo, nung tumatagal na yung competition, parang sobra kaming napamahal sa kanya at siya din sa amin. So when the competition ended, inadopt niya po kami at tumira kami sa bahay nila. Pinatira Pati niya si kami. TJ. Hindi ako. Wala, Sila wala, lang. wala. Hindi. Kami lang po ng mga kasama ko po sa competition nung time na yun. So he allowed us to stay in his house for like a couple of months kasi nga wala kaming kamag-anak, wala kaming pera, hindi namin alam saan kami titira after the competition. And then after that, after ngayon, more than 10 years after the competition, ganun pa rin yung closeness namin. Doon kita nakilala sa X Factor. You've been married for 5 turning 6. 36? August. You're not PDA, no? PDA ba kayo? Ngayon lang kayo nag-PDA when you were looking at her eye kung may masakit yung kanyang contact lens. Meron Hindi ko din alam, naman, may pero times. hindi lang siguro yung normal na PDA na nakikita ng mga tao. Pero meron. Clingy kami. But baka hindi lang yung sobra-sobra talaga. Sapat Hindi lang lang. siguro Hindi lang pag nakikita ng tweet camera. Oo. Magaling kayong lumayo sa camera. How significant is music, KZTJ, in creating love, sweet love between the two of you? Sobra kasi we met through music. Okay, please tell me about it. Siya, naging coach niya dati, or one of the judges, Sir Martin, parang tatay niya, Sir Martin. So, sabi niya sobrang close sila. Everywhere si Sir Martin noon, May mall show. sama sila. Sa mga mall show si Sir Martin, magkasama sila.
in those small shows, I happened to be the front act And the host. and the host of Sir Martin's show. Kasi magkasama kami sa record label. So, nung time na yun, parang, so naging friends, nagkakilala kami, marami sila. Uy, Bisaya po ka, Bisaya ka rin pala. Talaga, saan kami? May instant connect na parang, uy, Bisaya, parehas kami. Tapos I learned na we share the same faith. Tapos, she loves music. So, parang yun. We started off as friends. And then eventually, parang, parang na-feel ko na lang na parang masaya kasama nito. Parang, yun. Bet ko na ito. Oh. Ayun na. Nagtuloy-tuloy na. I like it. Bet ko na ito. Bet ko na ito. So, ano ba to? Buwan? Taon? Bago mo naramdaman? Taon. We were friends for like 2 years siguro po. What year Because was he was this? with another... 2013? 14? Oo. Mga ganun. But we started dating 2014. 14. So, naging kami 2015 na. So, 1 year din kami nag-date. Who loves who more? I think I love you more. Naunahan niya lang ako. Naunahan niya lang ako. But you also wanted to say, I love her more. Naunahan niya lang ako. So I think, I was faster though. I think So I love you more. Oo. in each other's eyes, we love each other more. Oh, Mas excuse me. Malamig na pero naiinitan ako. Okay. Pero ramdam ko naman yun. Yan. Na mahal mo talaga ako. Ayun. Sana ramdam mo din. Di mo naman binalik. Saan kayo una nag-date? Sa Ina. sa date, as in date, formal date? Official date Official after, date sa Tomas Morato. Merong isang restaurant doon na parang, syempre pasikat ako, first date to. Sikat ako, restaurant. Di ko alam ang mahal pala doon. Wala naman akong pera nung time na yun. So parang, Front act ka pa rin noon. front up pa rin ako ni Sir Martin. Natuloy yung date namin, pero eventually parang napag-usapan namin na, mahal pala doon. Front act ka noon and she was already KZ at that time. X Factor and everything na siya. Noon front up ako ni Sir Martin, at the same time host niya ako. So parang ako yung magtatawag na, oh, parang sa mall na to, Novaliches, mamaya Martin Rivera, live mamaya, 5 p.m. Tapos, mamaya pag magsa-start na, pag nandun na yung tao, voice over ko yung sarili ko, please welcome on stage. Acoustic Baba Dear, upcoming, TJ Monterde. Sa labas ako. Hello po sa inyo lahat. Ikaw din na Ganun yung diskarte ng time na kakaiba yun. ka, no? Ganun yung diskarte. Looking back, TJ, how do you feel now na Sobrang you're Spotify's blessing. number one, Sobrang- you sell tickets like... Sobrang huge blessing talaga. We always look back to those moments, kami ni KZ. Lagi kaming nandun na, oo, busy tayo ngayon and we have to go back to those times na literally where we're here now, in-interview mo kami, nandito kami ngayon, pangarap lang talaga itong lahat ng to. Correct. It's literally a dream come true para sa amin. I read somewhere or someone, my niece told me that you used to share burger with your best friend. Yung sa matagal guitarist. na, it's one of those times nung pag tinatanong ako if there were times I wanted to give up. Ito kasi yung parang significant talaga na time na uwi na lang kayo akong CDO. Yun yung mga times na yun eh. Meron akong kasama, si McCoy. He's still our guitarist until now. We share this space together in Mandaluyong. And doon time na yun, wala na talaga kaming like last dinner. Wala na kaming dinner. Sabi ko sa kanya, bro, may pera ka ba dyan? Hiramin ko lang. Kasi bukas magpapadala si daddy ng pera sa akin. Sabi niya, may 50 pesos ako. Enough to buy one take one burger. So yun, naglakad kami papunta doon. Tapos yung time sabi ko, kasi nung habang naglalakad kami papunta doon, yung tumitingin ako sa daan, baka may makita akong 10 pesos or 20 pesos, pang dagdag. Yun yung moment na, tama pa ba to? O Lord, kailangan ko na bang umuwi sa amin at maghanap na lang ng trabaho doon? Kaya yun yung kwento ko yun sa mga interviews namin. Kasi Ba't isa ka yun sa mga... nag-push through? Wala eh. Parang there's always mga hints na binibigay ni Lord na tuloy mo lang, meron pa yan. May papasok na isang gig, may papasok na 2 gig, may opportunity na papasok. Hindi malaki, pero it keeps you going. At tama ang Diyos. Tama ang Diyos talaga. Casey, tell me about your new beginnings, your struggles from Davao to X Factor. Yung akin po, I was just really blessed na naging part ako ng X Factor. But even before that, I've tried so many times auditioning for PBB, PGP 1, Lahat. 2, 3, PDA, ganyan. Lahat And, wala. Yeah, I never even get to like the pre-audition level of all those shows. So parang
umabot din sa point na baka ako lang to, baka feeling ko lang marunong akong kumanta, but really I'm not good enough to join these competitions. But then, ganun din, parang yung kay TJ, every time I feel like I'm giving up, God has always provided me with reminders that every rejection is a redirection. And nakinig lang Every po ako. rejection is a redirection. Amen. Yeah, Amen. And nakinig lang po ako even when it hurt, especially when it hurt. What are your languages of love for each other? Ako, ano talaga, Words words of of affirmation. affirmation. Yun talaga. That's why I write songs. Tingin ko rin. All of my songs, almost, are for KZ. So, parang isa yun sa mga ways ko of words of affirmation ko. Yung palagi for Casey. Oo naman. Sana naman. Mag-asawa na po kami nun. Siya talaga yun. Paano pag namin actually po yung... Actually, para po yun sa, wala lang. Oh, it was for a dinner na sinet namin sa kanya. I wanted to sing her a song. Parang milestone namin. 10 years of exactly the day we met. Yun yung dinner na yun. So, dinner kami. Surprise dinner siya. Tapos... Kasal na kayo noon. Kasal na kami nun. Oo. Tapos parang sabi... Mga 2 years in. Mga 2 years in. Tapos sabi ko, today is 10 years exactly of when we met. Tapos kinanta ko yung song na yun. And walang expectations at all. I just wanted to sing my wife a song. A song of reassurance na 2 lines, please. Sa huli palagi, babalik pa rin sa yakap mo. Mahal sa huli palagi, pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako palagi. It's a very simple and straightforward song. Pero, puso talaga. Haba ng hair mo! Haba ng hair mo, Casey. Wala po to, ako lang to. And then, you sang it originally solo, and then you had a... We had a duet. So, after ko kinanta yun, as in dun sa dinner lang namin, naka-record yun eh. Kinanta ko ng live, and then, nirelease namin yung dinner na yun, yung event na yun. So, nagustuhan ng mga tao yung song. Ganda ng song. Acoustic lang, gitara lang talaga. So, record ko. Pinrelease namin. Then, it became a hit somehow. Tapos sabi nung habang kinakanta namin sa bahay, kinakanta ko doon, pag nagla-live kami, mga tao, ang ganda pag may KZ, parang, baka i-release nyo naman yan. Can you hear the KZ one line or two, please? Oh, gawin mo yung second verse. Kung balikan man ang hirap, luwat lahat, ikaw ang paborito kong desisyonan. Pag napaligiran ng ingay at ng gulo, di ko pagpapalit, ngiti mo sa mundo. Yay, ang ganda. Iba! Palab team. Iba! Now is my version. Ang ganda naman ko yung dedesisyonan. Ikaw ang paborito kong desisyon. At pag napaligiran ng ingay at gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Yun yung parang it's really like, gusto ko lang siyang reassure na mga 8 years, 7 years in na tayo noong time na yun siguro. Na magkakilala. Oh, makatagal na tayo magkakilala. Medyo matagal na itong relationship na to, but I'm still here. How in love are you with each other? The song you heard, That in Love. I'm that in love. Paano ba sagutin yung ganung tanong? Oh, Very, I think I found my Yeah, siya. you're right. Yeah, siya. Hindi, I found my person na nandyan palagi. Kahit na lalong-lalo na pag hindi madali ang mga pinagdadaanan sa buhay. Ako parang it's so hard to imagine life pag hindi ko siya kasama. Kaya I'm just so happy that last year was very busy. We did 40 concerts all over the world, and all those 40 shows, magkasama kami. Yun, sobrang thankful ako dun. Ganun. That in love. I want to fall in love. Again. How do you envision an ideal family life? Parang gusto namin, pangarap namin may farm. How many children? Ayun na. Why? Why the reaction, Casey? Hindi naman po. Ano pa lang kami sa ngayon, parang
chill lang muna, just taking our time. Kasi nga, kakakasal lang namin. Tapos, di ba, pandemic pa yon. So, hindi din talaga kami pa talagang nakapag-travel na kaming dalawa lang. Thankful lang kami that we got to travel because of work. Pero yung talagang bakasyon lang, hindi pa masyado. Parang, so we're just taking our time. And syempre, yung mga nakalaan kasi na work this year, parang ganun. But in the future, hindi naman talaga natin alam. Pag binigay ng Panginoon, darating naman talaga yun. Even if sabihin namin, hindi pa po kami ready. But if it's God's time, and if He allows for it to happen, tatanggapin naman po namin yun ng buo. Pero sana huwag naman madami. Kasi, saan naman ilalagay? Saan po itatago dito ba? Kawawa naman po. Napakaliit ko lang pong tao. Yeah. Ako, ito na ideal ko eh. Happy na ako dito. Na kayong dalawa? Siyempre, of course, sooner sana, in God's time, may children. But kung anong... Plural. Children talaga, plural. O, narinig mo yan. Wala na tayong magagawa. Casey. Di ba? Napansin ko talaga yun, ha? Pero kung ano man, masaya na kami. Kung anong meron kami ngayon, plus the child or children. We yun have 2 children at home. May 4 babies kami yun. Happy naman kami ngayon. When you got married in 2020, is this the kind of life that you want after you got married? We just wanted to be together. Yeah. Ang galing-galing ni Casey din sumagot, no? Ang bilis. Tapos may Yun yung ikaw, reason. iba ka talaga, affirmation talaga yun sa'yo. We'd be lying pag sinabi naming hindi. Pero nung time na yun talaga, tama siya. We just wanted to be together. Kaya rin natuloy yung kasal na yun. Tsaka ano po yun we got married in the middle of the pandemic, so nothing was promised. Mm. Kumbaga, the only thing that, actually, the main factor bakit namin pinush na ikasal kami is because we just wanted to be together dahil ang gulo na ng mundo. Yes, tama. Like, people would say it wasn't the right time to get married kasi sobrang chaotic ng lahat ng nangyayari. But That was for exactly us, why it yun yung had to parang, happen. yun Was yung it also the reason why you got married again in 2023? exactly the same reason why we got, parang related din actually. Kasi the first wedding, we weren't able to spend that day with our families kasi nga they weren't allowed to fly in. So, being the eldest Both children, eldest children. parang okay. sobrang important po sa amin that we give that Moment. memory to our parents na naghatid sila ng mga anak nila sa altar. Yeah. What lessons did you learn from your parents that you will also teach your future child or children? Dami. Sobra. Top of mind. To have as for me and my house, we will serve the Lord. As in, to have a Christ-centered family and home. It's God, it's faith that you're going to teach your children. What about you, Casey? Yung generosity po will always go a long way. Yun yung, we did not grow up in privilege, but we never felt like we had nothing even though we actually did not have anything. Kasi yung parents namin have always taught us na, kumbaga, what little thing that you have or kung ano man yung meron ka, it's not something na ikaw lang dapat meron. Like, your blessings are always meant to be shared. How generous is TJ to you? And how generous is Casey to you? Yung generosity, grabe, natutunan. Isa sa mga sobrang natutunan ko throughout this marriage, yung si Casey. Grabe talaga siya pagdating sa ganyang mga bagay. And she encourages me to go extra. Ako masasabi kong medyo generous na ako, pero Mas generous siya. sobra talaga. And it is proven time over time kung gaano ka... Example. Latest example was when we did Abu Dhabi. Yung medyo nag-viral na video namin. We did Abu Dhabi. Tapos nagkwentuhan kami na parang sa last show natin, andun yung buong crew. Yung lahat ng kasama namin sa buong show. 40 shows. Sa 40 shows. So sabi ko, bigyan tayo ng something for them para naman maalala tapos Christmas, maalala nila yung 40 shows, lahat ng pagod. Kung pagod tayo, mas pagod sila. Kasi syempre, crew yan eh. Tayo, may time to rest pa tayo minsan. Sila, pagdating ng venue, diretso na yan. Pagod na yan. Tapos pag-alis natin, magliligpit pa yan. Bigay tayo ng something. Tapos siya yung nagsabi sa akin, sabi ko, eto. What if eto, bigay natin, sakto lang. Pwede to. Tapos siya yung nag-extend sa akin ng, hindi, mas maganda kung eto ibigay mo, 100,000 Each. Ito, Eh, bigay madami mo. sila. Madami sila.
So yung minsan talaga yung, Oh my syempre God. gusto mong magbigay, but minsan, mapapaisip ka rin, 100,000 laki nito each. Pero ako, game talaga ako pag si Casey nagsabi na, gawin mo yan, as in, babalik sa atin yan. At syempre, deserve ng lahat ng tao yan. So yun, pag si Casey nagsabi, game talaga ako. That's an example. Na, What about him? Iba siya. How generous is? When we became a married couple, mas ako muna that time yung mas nagtatrabaho. Tapos etong mga nung nangyari na yung palagi, and he is now like one of the biggest Gabi ka naman. artists in the Philippines. The biggest. Yes! Yeah. Parang sobrang mas naging generous siya Dahil sa'yo. Hindi lang sa pera kasi syempre ngayon na mayaman na siya kasi ginawa na issue. Hindi, pero kasi syempre po nung naging TJ Monterde na siya, mas able na siyang makapagbigay ng kung ano-ano mang gift sa akin or ano, which I appreciate and I love and keep them coming. I will not Keep the bags coming. keep them coming, whatever. De, sobrang grateful ako, but what I admire most is his generosity in being a leader and a husband. Kasi hindi niya yung when you become a husband, it's stepping into a bigger role. It's recognizing that you are gonna be leading a house, that you're not just gonna be responsible for yourself, but you're gonna be responsible for your home, for your wife, for your future children, and the future of your family. And so, nung naging husband si TJ, iba yung growth na nakita ko. Like kasi si TJ, people mistake him for masyado siyang soft boy kasi soft-spoken si TJ, ako yung mas bargas. Pero when he became a husband, sobrang nakakapogi na naririnig ko siya yung nakikipag-usap sa, like, kunwari, like, representative of the bank. Ano pong rate ng ganitong, like, leader. I love it. Tapos, siya, yung It whatever... takes the lead. Yeah, and whatever knowledge he gets with all these things na sinusubukan niyang matutunan para maging better husband, sinishare niya yun sa akin. And so, more than the material Monetary. things and more than the kung ano man yung kayang bilhin ng pera, it's how generous he is as a husband pagdating sa knowledge niya, pagdating sa pag-ibig niya, sa time, sa effort niya. Ganun. Doon ako mas napapabilib. Happy birthday, TJ. Please watch. How do you help each other in your individual career? No, Lahat, no? As in lahat. kasi like yung sa amin dalawa, si TJ naman yung nag-start ng culture na to sa amin dalawa na kung kahit hindi sa akin, basta sa atin. So, kung ano man yung chosen path nung isa. Like, nung time na ako muna yung mas nagtatrabaho, si TJ would offer to be my driver, would offer to do everything na hindi ko na kayang gawin pag busy ako sa work. Tapos, may time na nung bago kami kasal na kaming dalawa pa lang, and it was also middle of the pandemic. Pag alam niyang may lock-in Asap. taping ako or something, pagising ko sa umaga, may pagkain na yan, may kape na ako, paplansyahin niya na yung damit ko, tapos haatid niya ako sa studio, tapos susunduin niya din ulit ako. And then ngayon na na-guest niya ako, aside from Siya being a a guest guest din sa sa show. shows niya, I would try to help as much as I can. Like, kung Pero malaking bagay, siya yung makeup artist ko minsan sa abroad shows dati. Makeup Pag wala kaming artist, makeup artist na hairstylist. kasama, siya yung makeup artist ko, hairstylist ko, siya yung mag-ayos ng damit ko. So, ganun yung dynamics namin. Kung anong kaya itulong ng isa, game lang. Match made in heaven. Oh, thank you, Lord. How do you solve challenges or conflicts between the two of you, if there are at all, ha? Oo naman po. Pero wala naman anything major. Walang, so far, nothing really major. Mostly, andun kasing, aside from the love that we have, yun yung respeto kasi yung laking bagay. Like, yung, kunwari, minor conflicts, clash of ideas. May clash of ideas, but since yung respeto ko kay KZ, not just as a wife, but KZ as the artist, andun, nafi-fix namin yun. Because of the mutual respect that we have for each other. Sinong unang sumusuko kapag may tampuhan?
Oh. Ang bilis, no? Hindi, tsaka ano din kasi po kami. Sumusuyo. Sumusuyo. We always try and remind each other na it should always be you and me against the problem, not you versus Partners me. kayo lagi. Ganon. How does the division of labor at home look like? Anong division of labor sa bahay? Ano division of labor natin sa bahay? Mostly hati eh. Sa lahat ng aspeto. Sino naglalabas, sino nagpapalakol? Hindi, Oo, meron kasi kaming mas may boss kasi kami sa bahay. So, hindi na kami nagbibida-bida. Hindi na Siya na yun lahat. Meron kami boss sa bahay. Ay, Ate Grace. Siya talaga. Ate Grace! Siya na Shout out yun sa'yo. lahat. Oo. Pero Do yun, you cook? When we got married, yung mga first 2-3 months kaming dalawa lang. So, Pero nung I cook, he cook. dumatong na si ate, Pero nung nandun na si ate, Masarap mag masarap. masarap siya magluto. Tsaka pero basher din kasi siya. Kaya hindi na lang talaga kami nag-a-attend. We talked about your lean days earlier, but I want to dig deeper into it. Pag naalala mo yung pinagdaanan nyo, ikaw, all your auditions turned you down, you and your burger, buy one, take one, you wanted to give up, but you didn't give up. There was that voice telling the two of you, go on, march on, push through with it. You remember your lean days, how do you feel now? Like what I said earlier, we're living in our dreams. Yun lang yung... Din yung lagi naming binabalik-balikan talaga. Like, regularly, we go back to those times when if we go back to young KZ and TJ, we would never imagine all these to happen. Ako po, I'm just really grateful. Kasi nga, who would have thought na yung dalawang bagets na galing sa probinsya ay Davao CDO. ako po ay mararating yung kung ano man yung mga narating namin. Pero I'm also really grateful na pinagdaanan namin, ako personally, na pinagdaanan ko yung lahat ng hirap na yun. Kasi kung hindi ako naghirap ng ganun, I wouldn't have that fire in my belly to really fight for my dreams. Yung, tsaka, those experiences have allowed me to appreciate the success more. Kasi, hindi ko pwedeng i-take for granted yung kung ano man yung opportunities and yung platform na nakuha naming dalawa ngayon. Kasi, hindi biro ang pinagdaanan namin para marating ito. And we also acknowledge that yung platform na to comes with yung responsibility to influence people na maniwala sa pangarap nila. Kasi, syempre yun din yung nangyari sa amin. We thought it was impossible for us to reach our dreams. Pero, yun na nga eh. Like, hindi mo talaga masasabi. Pag binless ka ng Panginoon, even though you feel like it's impossible, if it is meant for you, if those things are meant to happen for you, it's gonna happen for you. So, ayun po, I'm grateful for all those experiences, and I would go through all of those things again to be where I am right now. There was fire under your seat, and your talent was cooked to perfection, and here you are. Grabe. Thank you, Lord. Ang ganda nun. naman. Ang ganda naman nun. What's next for the both of you? In between muna ngayon. Nandun yung focus namin ngayon. Right after Araneta Coliseum, Feb 6, 7, 8, and 9, we're gonna do a tour for this one. March 1 yung first leg namin, Davao. And then, after Davao, yun yung unang leg for the Philippines. Then, we're gonna go straight to the US and Canada for the whole March. At yun muna, sa ngayon. Hanggang doon lang Abangan niyo po muna Abangan yung mga yung susunod na And cities. also, for the- new music is coming out. So, our newest collab, Raya Manowari, is out now. Stream niyo po. It's available on all social media platforms and music streaming platforms worldwide. Hiraya Manowari. May all, May of all your the heart. desires of your heart come true. Wow, how wonderful. Thank you po. Okay, ladies and gentlemen, what a privilege, what an honor to interview KZ and TJ. Thank you po. Thank you. Real lives, real stories, real people. I'm KZ Tandingan. And I'm TJ Monterde for People Asia's YouTube channel. Like and subscribe.